at ng mga uko. Masasama talaga ang mga ito. Katunayan ay kumakain ito ng tao na ng mga aswang. Kumbaga, isang uri ng lamang lupa na aswang. Hindi nahalay sa mga tao kasi nga ang mga aswang tao yun, di ba? Pero yung mga uko, halimaw talaga, na may abilidad na pumasok sa mundo ng mga tao. Habang nakikinig umano si Marcelo, napapansin niya ang lolo na panaisipan sa isang banda. Nawari bang tinatanong? Tumatango-tango pa ito. Madali lamang nakuha ni Marcelo ang reaksyong yon. At kung hindi siya nagkakamali, may upo na sa paligid ng bahay. At kung hindi din siya nagkakamali, totohanin talaga ng lolo niya ang gagawin kay Usting nun. Lintik talaga itong si Usting, oh. Kung susubahin ay siya pang lumalabas na masama. Nagkukulam sa mga tao eh. Tapos siya lang din yung nagpapagaling. Mabuti at hindi kami nag-cross ng landas noon dahil ay nakatikim na sana siya sa akin. Pero ngayon sinubok niya ako. Abay papatulan ko na siya. Pare Baro, salamat sa impormasyon ha. Huwag ka mag-alala. Hindi ako natatakot kay Usting. Nasaan ba siya ngayon? Naroroon sa anak niya. Kilala mo naman siguro yung tao minsan nating nakainuman. Yung panot din kagaya ni Usting. Naroroon si Usting sa lugar nila. Doon kanya inaantay. Napabuntong hininga si Mang Kanoy. Tumingin ulit ito sa isang banda at tumango na naman. Bilang saglit pa ay dumating na si Ambo. Kaagad sinabi na kung anong binabalak ni Mang Kanoy ay huwag nang ituloy. Iskandalo lamang daw ito. Kahihiyan pa kapag nagdagulo. Sumabat naman si Baro. Mahirap naman daw isipin na hindi papantunin o disiplinahin si Usting dahil naghahamon yun. At kapag hindi pinatulan, talagang magpapatuloy sa panggugulo. Ambo, tingin ko hindi naman magkakagulo. Kasi ang lugar kung saan naroroon si Usting bihira lang yung bahay. Napadaan ako doon kanina at sinigawan pa ako na yung kumpare ko na kampo ng mga uko. Inaantay niya. Paglilinaw ni Baro, no? Tama lang si Baro, anak. Dito lang kayo, ha? Wala namang mangyaring madugo Basta, padadaliin ko lang tong mayabang na to. Wika ni Mang Kanoy. Walang ano-anong naglakad na ito, ha? Nakasunod sa kanya si Baro. Si Ambo naman noon na hindi nakatiis. Sumunod na rin ito. Pero bago mangyari yon, inabisuan niya si Marcelo na maiwan sa bahay. Yun nga lang, hindi nakinig ang bata. Pagkalingat ni Ambo ay nag-ibang daan itong si Marcelo. Alam niya kasi ang lugar kung saan pupunta ang kanyang lolo. Doon ito malapit sa lugar ni Navarro. Nang mga sandaling ito, si Mang Kanoy ay wala na. Gulo ng hanap. Bakas sa mukha nito ang galit. Panay paalala si Ambo pero hindi nakikinig ang ama. Hanggang sa nakarating na sila sa lugar kung saan naroroon itong si Usting. Nauna pa si Marcelo dito na siya namang ikinagalit ni Ambo nun. Sinita niya ang bata. Sinabihang umuwi pero hindi pa rin nakikinig. Matigas pa sa bato ang mukha nito. Kung sa Bisaya pa, pating kayo. Ang postura ng lugar ay espasyo na napapalibutan ng mga saging. May namumukod tanging bahay doon at ito yung tirahan ng sinasabing kaanak ni Usting. May baon ka pang upo, hoy. Tinatago mo yung balat mo sa isang mabuting tao. Hindi ako hangal. Masama ka, Kanoy. Walang hiya ka. Kaya pala kagaling mong manggamot. Kala mo ba'y natatakot ako sa upo mo? Bungad ka agad ni Usting kay Mang Kanoy. Si Ambo naman, hindi na mapakali. Habang si Marcelo ay pinagpapawisan ng mukha sa nerbiyos. Ito pa lang ang unang beses niyang makita ang lolo na nagalit nun. Samantalang kadalasan, galante at komedyante ito. Ano bang kasalanan ko sa'yo, Usting? May nagawa ba akong ikinagalit mo? O naiinggit ka lang? Oo, at inaamin ko.
Nasa banig nga na masama ang mga alaga ko, pero may nagsabi bang masama ako? Meron. Ikaw lang naman ata eh. Alam kong dati mo pa ako pinag-iinitan. Tandaan mo ha, hindi kita pinupuna sa mga ginagawa mong kabulastugan. Kinukula mo yung isang tao, ikaw din yung gumagamot. O sino yung masama sa atin ngayon? O sige, umpisahan mo na yung karunungan mo ha. Wala akong agimat. Hindi katulad mo na meron. Pero tingnan natin ang yabang mo. Tumawa si Ustingman. Lumapit ito kay Mang Kanoy at dinuro ang mukha nito. Bigla na lamang yung nag-usal. Ambo, ilayo mo ang apo ko dito. Baro, lumayo ka din konti, baka madamay kayo. Matapos makapagmungkahi ni Mang Kanoy, kaagad naman sinita ni Ambu si Marcelo. Umuwi daw ito dahil kung hindi, papaluin. Pero umatras lang ng konti si Marcelo. Nagtago ito sa may sagingan. Hindi umuwi. Ilang saglit pa, may nagsinadingang mga tao. Nagulat si Mang Kanoy dahil ang mga nakikita niya ay mga kakilala niyang may karunungan. Habang papalapit ang mga ito, panitawa si Usting. Ang sabi pa ay pinatawag daw niya ang mga katulad nila para matunghayan ng mga ito kung paano umano patumbahin ni Usting itong alagad ng mga upo na si Mang Kanoy. Hayop ka! Dinamay mo pa sila sa kalokohan mo. Hindi na ito isang hangarin para puksain ako. Usting! Kung hindi pang mamayabang na to, Usting, iyawa ka. Ano? Bakit masama ba kapag may papatunay na babagsak ka? Kayong lahat, nasabi ko na naman sa inyo na itong si Kanoy kampo ng mga upo ito. Masdan at tunghayan niyo kung ano ang kaibahan namin. Tingnan niyo kung paano ko siya paiiyakin sa harapan niyo. Sigurado ka ba dyan, Usting? Parang wala namang ginagawang masama tong si Kanoy ha? Oo nga, baliw na ata tong si Usting pre. Matindi yung obsesyon nito kay Kanoy. Kanoy, pamasahe ka na eh? Sana ka. Ay, siguro na lang among. Pasukoy mo mo. Sige lang. Masahe lang. Magwanta, yun tanay. Agwanta. Wala sila kabalo. Agwanta ta. Agwanta ta kay hindi man pwede na magsingi ka buwa nga diya. Agwanta. Daghan man din ang balay. Daghan ang balay nila. Agwanta, uy. Ilang talang. Doon di bangag din eh ha. Pero may alaga lang kita. Nanay ko. Takuwal. Bangon. Nakatulog ko, Nay. Wala man. Wala. Matulog pa ba, Nay? Ako sa bahay makatulog ko. Pero karoon dili na. Butan man karon Nay, no? Buutan lagi. Pag Agul ka, inumo ka dyan. Butan na lang yun ka. Ikumo man. Pag magmalita, hindi ko mo. ay! Ginoo. Kuas kumo, oy. Kusgan ba dahil ng kumo? Ako ang kusgan. Ah, Layo ka sa pangting masakit pa. halata man good. Pangalot pa kasi bagan. Asa kayo tamo at tunay? Hindi rin daw man. Sa? Atamo at to?
Huwag kung asan akong papadong to. Uy, sa Kalinan. Kalinan gani. Oh, Pero wala ba? naglibog yung ka sa dalan. Oo. Aluoy, pod. Wala ka kaagad dito sa una. Hindi, kanon ay man na. Mage. Oo. Nakalimot na ka. Nakalimot lang ko. Kahit tigulang naman, no? Oo, kapuloy. Pila ka edad ni mo, Nay? Mag-60 out. Ano? Wow, bata. Bak, Ha? mag-50 ko. Unta ko. Ano, 50 unta ka? Uy, bata pa lagi. Mag-50. Aw, bata pa man lagi. Okay, oy. Dugay. Abi ba na ko magunsa na ka? 85. Li ay. Dili, di ay 50 ba di ay? Ah, bata pa eh. Sino na lola si nanay? Daghang kaayo. Ah? Wala kang edad. Daghang O kaayo. ana, 30, mga 39. Ah, 44. 44 siya na lola. Oo. Kita yung bata pa niya. Daghang kaayo paagyan. Basta di na ang ilahang kantsaw gyud sa una sa kuwaba. Siksika, gipasiksihan daw ko nila taman. Unya, dati nanay di mo ba? Mamay kauban permente no. Unya sa ilang paatuan ko no kay wa day koy pante. Nga. Nalimtag ka ng papante. Ay, grabe. Ang daghan naman jeep dire. Hmm? Daghan na. Dali na na ta. Nakita naman siya. Gas. Makakita naman siya simbahan. Dami.